Kayong mga Marcos, huwag kayong kampante dahil panahon ng social media and people don't defend on mainstream media. Today's political system, people are ignorant. Yan ang resulta ng Marcos admin. Naunawaan ko na kung bakit nagkaroon at lumakas ang rebelde noon. Diba? Nung tatay niya rin. Dami na namang addict ngayon, happy sila. Correct. Hinahanap ko yung napanood ko eh. Na doon lang sa sari-sari store, Sir, si Lacson nagtago. Tumakas nung nahipit. Si Sarah, tumindig at lumaban kahit naiipit. Sinong duwag ngayon? Pinaalala lang yung ginawa mo. Ang galing ng political strategy ni Inday Sara, isang press con lang yan. Yanig sila lahat. Di ba? walang politiko na hindi siya ang topic. Walang politiko. Yan po yun, yan po yung impact, yan po ang leader. How they wish na sila si how they wish na sila si BP Sara. Boss Buds, dati kay Marcos ka din, no? Nabudol ka, hehehe. BP Sara po ako. Laban po kasi ko eh. Kung kakampi ka, kakampi kita. Kung kalaban ka, kalaban kita. Tama si Inday, marami silang number 1. Atin ba si Digong bukas? Hindi po. Hindi siya dadalo. Diyan na papasok ang salita ni FPJ, mabuting kaibigan, masamang kalaban. Ganyan ang mga Duterte. Huwag niyong maliitin ang kakayahan nila. Baka kayo maliit para sa kanila. Q-Shop, hindi. Boss Bad, sumagot daw si Gob Manoto kay Sara. Ayan nga po. Kasama yan sa tinalakay natin. Laganap na naman ang sindikato pero tahimik lang sila ngayon. Yung ng Arbor na relo na parasahan daw. Grabe. Kawawa naman. Sir Bads, kinasuhan ng AFP yung paghingi ng relo. Wala daw yun sa tradisyon. Grabe, no? Boss Bads, Matt, bago na bang survey? May bago na bang survey? Survey po nila, yung No Limit Tangere. This is about threads. Kaya ganito nangyayari sa bansa natin. Kagagawa ng ama niya noon, kaya dumami ang rebelde, ginawa naman ni Junior ngayon para magkagulo ang bansa natin. May release ng mga tao ni Manuel, unahin si Sara sirain, easy lang, sirain. Next, Sara. Sir, sinabi ko dati, takot ang Marcos sa sarili nila multo. Yang Marcos matapobre guns, yan ganyang pamamalakad lilikha ng unrest dito sa Pinas na magre-resulta sa iba't ibang grupo na against sa Marcos. Macho Marcos Manoto, kilala ko siya bilang anak ni Amy na nagtago sa Morocco. Maliban dyan ay wala na. Sabi ko nga ba wag siya dadalo kasi babastusin lang siya sa Tuwadcom. Lahat ng mga senador nasa kaliwa na. Yung PMA cadet Sir Bads na parusahan, nako, niloloko nila sarili nila. Grabe, no? Naawa na si BP Sara dahil ngayon pinarusahan pa. Tindi talaga. Ibang kaso ni Lacson. Okay na yan. Huwag mo na pagtanggol si Lacson. Gets na namin si Lacson. Boss Bats, ang masama, ang focus sila sa sinabi na hukayin. Pero hindi alam kung saan nanggaling at kung bakit niya sinabi yun. Alam naman nila eh. Alam po nila yan. Pinukusan lang nila yun. Akala nila mapapasama nila si BP Sara. Hindi nila alam. Alam ng mga tao kung bakit sinabi yun ni BP Sara. Lahat sila nakatutok sa mga Duterte para ibagsak pagkatapos nila gamitin manalo. Correct. No? Pag ganyan po, grabe yung mga tao yan. No? Okay na yung hindi ka tumanaw ng utang loob pero siraan mo pa yung wasakin mo pa para mag-continue pa yung pinsan mo. Grabe. Alam mo nga, sabi ko nga noon, imposibleng wala silang kasunduan na, sige, BP ako ngayon, susuportahan kita.
Pero sa susunod, ako naman suportahan mo. Alam ko ganun yan, eh. Ba't ka naman makikipag-deal kung pala yun lang ang hiningi ni VP Sara, no? Ang tindi. Hindi po niya hiningi na suportahan naman siya in return sa 2028. Kung hindi ituloy lang yung mga nabimbing trabaho ni Tatay Digong. Napakadakilang leader nito mga Duterte. Kung iba yan, yung deal na yan, o sige, suportahan kita ngayon, BP mo ko ha. Pero sa 2028, dapat suportahan mo rin ako. Di ba? Normal po yun eh. Malakas ako sa'yo eh. Wala naman po naniniwala. Kung tumakbo si BP Sara, siya presidente natin yan. Talo yan si Leni tsaka si Marcos. Nagpa-press con pa lang HR ngayon, Sarbadong, kasi na-HB sila na hindi sisibot-sibot. Mga umasa nagpa-press con. Bukas ko natatalakayin kung ano laman ng press con nila. Boss Bad, sigurado na kung maging presidente si BP Sara sa 2028, ipapahukay yan talaga kasi iba mga Duterte. Pag nagsalita, ginagawa. Kawawa Pinas, Diyos ko po, gabayan nyo kami. Almighty God. Abante, it's a prank. Labas dila na yan. Sa tingin nila, ututo mga Duterte. Mahinang nila lang sila, boss. Duterte lang sa kalam. Kaya hindi manalo-nalo yan si Lacson. He's still being hunted by controversial Coratong Baleleng case. Lover boy. Naniniwala na ako sinabi ni Sara na walang alam si Bonggets na maging presidente. Kasi hanggang ngayon wala pa rin itong may sagot sa sinasabi ni Sara. Akala nila umuubra lagi yung pananahimik eh. Dehin boke kilang lagi. Tapos iba sasagot yung mga congressman na ano. Alam nyo, kada lalabas yung mga young guns, gigil lang mga tao eh. Ang babata nyo pa kung banatan nyo yung 32 million yan eh. Ang bumoto kay BP Sara, 32 million. O sabihin nyo, syempre hindi na yan solid. Tama. Siguro natanggal na yung 3 million dyan ng mga Marcos. Mga 28 million na. Inumpasan nilang gulo, Duterte ang tatapos. Kaya maganda sila, galit na ang Agila ng Davao. Si Richard Gomez isasabit rin nila kasi ginastify niya ang war on drugs. Hintayin natin yan. Like, Lord, ikaw na bahala sa ating bansa. Ronald Llama, sa dami ng kapalpakang in-advise niya kay Pinoy, na-stress yung mama, ayun, maagang binawian. Yung American vlogger kidnapping sa Zamboanga, nakakatakot isipin na baka gamitin para declare na martial law si Bangag. Hindi po nila magagamit yan, Ma'am Edna Lynn. Allergic po mga tao sa martial law. Pati mga kakampi nila, tututol na sa kanila. Dapat bigyan ng military watches lahat ng cadet and police graduates, symbol and recognition for their life-saving job for the nation. Boss Buds, 3 years na puro Duterte na lang issue nila, hindi kaya sila ang dapat magpa-psychiatrist? Correct. Tsaka wala po yan, ginawa nila kay Brenda, Miriam Brenda Santiago. Ngayon, tignan nyo, may nag-iisip pa ba na Brenda si Miriam? Alam nila, political lang yan. Bagong Pilipinas, lahat puro nakabatak na. Basta ako, Sarbadong, ayaw ko na sa mga Marcos. Mabuti na lang hindi dadalo si Tatay Digong sa Congress. Ayaw ko kasi siyang bastusin nila. Lahat sila kurakot. Ako, 'di ba? Yun talagang gusto ko, yun talagang ano ko eh. Ayaw ko. Wag lang sukuan ni Sara mga paninira nila, wag mapikon katulad ni Jejomar. Black binary. Nanahimik masyado sa intriga katulad ni Manny Villar, di sinagot ang mga skandalo niya. Banat lang BP pag kailangan. Di, ang pagkakaiba po ni Jejomar Binay at ni Villar. Alam niyo po ang pagkakaiba noon, no?
Media lang po nun eh. Kontrolado nila yung media eh. Hindi nakapalag si Villar tsaka si Jejo Marbinay. Media lang po. Wala pa pong, hindi pa po uso yung social media nun. Ngayon po, kahit po hindi nagbabayad si BP Sara sa media, kaya niya rin eh. Kaya niya rin kontrolin yung media eh. Tapos, ang maganda, may mga vlogger siya na hindi bayaran. Iba po talaga yung mga vlogger na bayaran at hindi bayaran. Pag yung vlogger mo bayaran, pag hindi ka na nagbayad, yari ka dyan. Mga mukhang pera. Pero pag ang vlogger mo hindi bayaran, mga malulupit. Call ako, magpatingin sa psychiatrist si BP basta magpa-hair follicle test din si Bangag. Sir Buds, natatawa ako, nabigo ang mga tuwadcom na isahan na naman. Tawa nga kami ng tawa rito kanina eh. Takot sila kay BP, yun lang yun, kahit hindi nila sinasabi. Nung Marawi Siege, namigay si FPRRD na relo sa lahat. Until now, gumagana pa yung sa son-in-law kong Philippine Marines. Pinalitan na ng strap kasi yun ang naluma. PRRD lang talaga ang the best. Boss Bats, malapit na eleksyon ng US dyan na mag-iiba ng mga pangyayari. Pag nakikita kong mukha ng mga tuwadcom, halos batuhin ko sa TV, sarap lamukusin ng mga pagmumukha. Tawanan lang po natin sila, wag po kayong masyado ma-stress. Stress na nga sila eh. Boss Bats, kung sakaling dadalo si PRRD sa hearing, magte-take out ba siya? Opo. Sir Buds, napanood ko interview ni Cynthia Villar. Si Cynthia Villar, no? Milyonarya yun, pero tignan niyo itsura. Wala na sa kanila yung ano, yung Sir Buds, ako dito sa New Jersey. Hindi ako nabudol dahil si Manny Pacquiao ang binoto ko. Good for you. hindi ka nabudol, talunan ka naman. Boss Buds, tingin ko lang, kung sakaling pupunta si President Tatay Digong dyan sa Quad Committee, malamang papahiin lalo na yung mga yan dahil mga hindi naman abogado, babarahin lang sila ni PRRD. Nakita ko presko nila, mga puyat pa sila. Magmukha nilang binagsakan ng inido. Nakakatawa, di ba? Ako natatawa ako sa mga ganyan eh. Yung pinaasa ka tapos umasa ka naman. Super Inday namin, lilipad na dyan 2028, magtagong na kayo. Yung presko ni Sara parang may kasabihan, hitting two birds in one stone. Yan. Sa pulpo lahat, talagang tindi, no? Tindi talaga. Pangarap lang nila yan, maging Inday Sara sila eh. Boss Buds, ano sa palagay mo, tatagal pa ba ang hearing ng mga congressman sa 125 million? Oo naman. Stick to the plan sila. Yun ang problema nila, hindi sila marunong sumegway. Ito na labanan, hukayan na ang labanan. Tapos ganun pa rin, hindi sumasagot. Ilang taon na natin naririnig yan. Bakit hindi sinasagot ni BP Sara? Hawak na nila yung COA report. Hawak na nila yung COA, pinasasagot pa rin nila. Hindi nyo ba naiintindihan yung hawak nyo? Kaya nyo nga dinistekom yan. Dinistekom nyo na yung COA eh. Tapos hawak nyo na. Wala kasi kayong nakita sa report ng COA na anomalya. Kaya, nagkikreate lang kayo ng anomalya, sasabihin nyo lang, hindi sinagot. Ano yung hawak nyo? Nag-report ba sa COA? Nag-report. Hawak nyo ba? Hawak namin. O ano pa yung gusto nyo sagot? Gusto namin makita siya live eh.
Dati po may mga bayaran ng mga media, GMA ka, CBN ka, basta nagbabayad ka, may oras ka sa ere nila. Magastos lang talaga pero may chance sila para magpaliwanag pag kinakailangan. Boss Bans, ano sa palagay mo? Tatagal ba? Yan. Si Paduano, ninuno ng mga tiyanak. Tama lang na hindi dadalo si Tatay Diggs kasi pagkakaisan siya sa Quadcom, gawin sa kanya. Totoo po yun kasi hindi niya makokontrol eh. Dapat mag-attend si PRRD sa Congress para naman makita namin paano mumurahin ni PRRD. Kaya nag-shopping spree ka daw sa Okada, sabi ni Doktor. Mind conditioning kasi dadayain ng eleksyon. Ang ibig sabihin pala sa military ng ang Can I Have Your Watch? Watch my back at susuportahan kung nasa gera, hindi ang literal na relo. Pero pwede rin po literal. Buong term nila Duterte ang hearing nila pero kung tutusin tingin na sa paligid andyan lahat dapat imbestigahan nila. Subpoena desus tecum at saka ad totos pecandum servadum. Punit-punit ng 125 hanggang 2028 pa yan. Bakit nanalo sa distrito nila mga congressman ni Marcos? Talagang ganun eh. Mga sikat po mga pamilya yan. Akala ko separated ang executive at parliament. Bakit magkasama sila ngayon? Tambalos-los group of addictionis. Magpinsan eh. KB. Wala naman yung kredibilidad yang si Paduano. Kuya Bato, ididemanda daw si BP Sara, sabi ni Boying at Jaime Marcos. Didemanda lang po nila. Wala naman pong problema dun. Karapatan naman nilang idemanda yan. Karapatan din ni BP Sara na ipagtanggol ang sarili. Di sisikat lalo si BP Sara niya. Kada may hearing siya eh. Boss Baz, ano ba ang magagawa nilang batas sa paghanap ng anomalya sa 125 CF? Hindi ko po alam. Yan po ay kahiyaan nila. Gusto nilang pangatawanan na hindi sila napahiya. Gusto po nilang palabasin na may silbi yung ginagawa nila. Yun lang po yun. Huwag niyo lang iboto mga congressman ni Marcos, lalo na yan tuwad. Malabo po yan, sixth sense eh. Kasi mga sikat po sa distrito nila yan. Mananalo sila. Ang ikampanya natin, yung pong mga senador. Kasi yan po naman, pagdating po ng, halimbawa, inimpeach nila si BP Sara, mga senador po yung magiging judge. Kaya, dapat, senador po ang puruhan natin. Iboto natin lahat. Marcoleta, Vic Rodriguez, Kibuloy, tsaka to si Chavez Singson. Tapos yung anim po ng ng PDP. Bato, Go, Philip Salvador, Hinlo, Attorney Bundok at saka si Lambino, Attorney Lambino. Yan lang po ang tanging paraan natin para mailigtas si BP Sara. Ang daming problema ng bansa, din nila kayang bigyan pansin, nakalimutan na nila ang pamilya ng jeepney driver. Correct. Sir Bans, mabuti na lang di pupunta si Tatay Digong kasi nakaplano na kaming magkapatid na pupunta kami bukas sa Congress. Huwag nyo na iboto mga congressman. Yan. Sa Senado na lang natin si PRRD, Boss Buds. Ginisang COA kasi di nila gusto ang mga findings. Sila nga certificate. Pwede nyo ba igisa yung COA sa mga findings nila? I-contempt siya kung magmura. Yan, sisinsisi siguro yung COA. Problema niya yan. Alam nyo gagamitin lang yung mga ditostecum na yan. Di ba? Alam namin lahat na gagamitin lang nila labang kay BP Sara eh. Nagpagamit naman kayo. Pero masuwae sa inyo si BP Sara eh. Hindi pala dadalo o di sino ngayon nalintikan, kayo.